The third and final is the guarantee of God's power. Anong sabi ng Ephesians 3:20? Thou to Him, to the God who is able to do exceedingly, abundantly, beyond and above what we ask, what we think, and even beyond our wildest dream, He will answer our prayer. Kapatid, kaibigan, ang ikatlong patunay na ikaw ay tutugunin at sasagutin ng Diyos sa iyong panalangin, hindi lang ang kanyang mga promises, hindi lamang ang kanyang presence, kundi ang kanyang power. Anong tawag natin sa power nito? Abundant power. That God is able. He is not limited by our circumstances nor understanding. Ano man ang circumstansya namin, nasa COVID ka, nasa pandemic ka, wala kang trabaho, may sakit karamdaman ka, nasa probinsya ka, ang Diyos ay napakamakapangyarihan para abutin at katagpuin ang iyong mga pangangailangan. Higit pa sa ating pangunawa ay kayang gawin ng Panginoon yan. So God is abundant in ability to answer your prayer. Pangalawa, His unfathomable unlimitedness. Yung hindi kayang gawin ng tao, kayang gawin ng Diyos. Kaya kung hindi mo kayang madala ang tao sa pagbabago, iluhod mo sa Diyos. Hindi mo kayang mapagaling ang tao, iluhod mo sa Diyos. Hindi mo kayang mapagpalat, maayos ang iyong trabaho, ang iyong negosyo, iluhod mo sa Diyos. God can fulfill our request. And He goes beyond our expectation. Kapatid, makapangyarihan ng Diyos. At walang bagay na hindi niya kayang tugunin as long na ikay nananampalataya, nagtitiwala, sumusunod at naglilingkod sa Kanya. Anong sabi ng aklat ng Lumang Tipan? I am the God of all flesh. Is there anything too hard for me? So ito po yung tatlong guarantee ng panalangin. So, prayer changes things. Ang panalangin ay may kapangyarihan na baguhin ang mga bagay at baguhin ang buhay ng isang tao. So never underestimate the tremendous supernatural power of God. Kayang-kaya ng Diyos na gumawa ng himala. Kaya kung ikaw ay namumroblema, kung ikaw ay nagigipit, kung ikaw ay nahihirapan, kung ikaw ay sukong-suko na, kapatid, instead na sumuko, manalangin. Tuhurin mo. Because when you pray, God steps in and miracles happen. Sa pagluhod natin sa panalangin, babaguhin tayo ng Diyos. Si Abraham, from nothing to something, from an ordinary person, he became an extraordinary person. The father of many nations. Si Jacob magnanakaw, manduruba, manloloko, binago ng panalangin. From Jacob the supplanter, he became Israel, the Prince of God. Si Saulo na mamamatay tao, persecutor, the worshipful sinner, dahil sa panalangin, Saul the terrorist became Saul the evangelist.